Ang lahat ay nagtataka, maging si Patrick ay napayuko at nag-isip na hindi ito kapanipaniwala. Gayunpaman, tingnan mo sila. Ang cute nila tingnan na magkasama. Binati ni Patrick si Logan at nagtanong, sino ang babaeng kasama niya? Dito, sinabi ni Logan na ang pangalan ng babae ay Lady Eileen Floyd, at siya ang kanyang kasintahan. Nang marinig ito, nagulantang ang lahat ng mga tagapaglingkod. Hindi sila makapaniwala. Labis na natuwa si Patrick, iniisip na nang humingi siya ng pahintulot sa Sword Duke, inaasahan lang niya ang kapareha. Ngunit ang pagiging kasintahan ay higit pa sa lahat ng kanyang inaasahan. Binati ni Patrick si Eileen, gustong sabihin na siya ang magiging biyenan niya. Ngunit pinutol siya ni Logan, sinasabi sa lahat na si Eileen ay magiging bahagi rin ng orden ng mga kabalyero. Pagkatapos ay nagpakilala si Eileen, muling binabanggit ang kanyang pangalan at angkan. At sinasabi na paglilingkuran niya sila sa abot ng kanyang makakaya, bilang manugang at bilang kabalyero. Namutla si Patrick, mukhang aatakihin sa puso, at si Ronyan naman ay masaya lang. Lumilitaw na habang kumakalat ang balita tungkol sa pagiging kabalyero ni Eileen, iba-iba ang reaksyon sa anunsyo. Halimbawa, papatayin ni Patrick si Logan kung hindi lang siya pinipigilan ni Dwayne. Nagtatanong kung bakit niya gustong maging kabalyero ang kanyang kasintahan, sinasabing ito ay walang kabuluhan. Pumagit na si Henkel at sinabing hindi pa nangyari ang ganito. Ngunit sa huli, sino nga ba ang pipigil kay Logan? Lumapit din si Ronyan upang magpakilala, binabati si Eileen sa kanilang pamilya. Yun sana ang gusto niya, ngunit sa loob lang ng ilang segundo, dumating ang kanyang ina at hinayla siya palayo. Iniwan sina Eileen at Logan na nagtataka. May iba pang lumapit at sinabi kay Eileen na tumakbo, at iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Si Hamar ito, at sinabi niya kay Eileen na hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Ngunit siguradong niloloko siya ni Logan. Sa pagdating ni Eileen, ang buong korte ng mga maharlika ay naging isang grupo ng mga baliw. Narinig din ito ng mga karaniwang tao sa lupain, at sinabi ng isang tao sa isa pa, na may kakaibang ginagawa na naman ang iyang master. Nang marinig ito, nagtatanong ang lalaki kung ano ang nangyayari ngayon. At sinabi ng kanyang kaibigan sa kanya na nagdala si Logan ng isang babae upang maging kabalyero, at ang kanyang kasintahan pa. Matapos malaman ang balitang ito, kumalma ang lalaki. Sinasabing akala niya ay sasabihin ng kanyang kaibigan na papatagan na naman nila ang isang bundok o kung ano paman, at hindi na ito nakakagulat. Sa lugar ng pagsasanay, nakasuot ng baluti ng McLean si Eileen. Nakatayo kasama ng iba pang mga kabalyero, handa para sa pagsasanay. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Patrick na seryoso si Logan dito. At sinabi ni Logan sa kanyang ama na hindi siya nagbibiro tungkol sa mga ganitong bagay. Muling sinubukan ni Patrick na makipag-usap kay Logan. Sinasabi sa kanya na babae si Eileen. At hindi pa nagkaroon ng babaeng kabalyero sa kasaysayan ng kanilang kaharian. At sumagot si Logan na isa siyang malakas na force user. At nasa sitwasyon sila kung saan kailangan nilang mag-recruit ng maraming kapaki-pakinabang na tao hanggat maaari. Pagkatapos ay sinabi ni Patrick na ang regimen ng pagsasanay ng mga kabalyero ng McLean ay mas matindi kaysa sa ibang mga kabalyero. At kahit na siya ay may talento, babae pa rin siya. Hindi maaaring sumali ang isang babaeng maharlika sa isang orden ng mga kabalyero. Nang marinig ito, sumigaw si Eileen mula sa malayo. Sinasabing kaya niya ito. Iniwan sina Logan at Patrick na walang masabi. Sinabi niya sa kanila na aalisin niya ang lahat ng kanilang pagdududa tungkol sa kanyang mga kakayahan. Ipapakita niya sa kanila, nakikilalanin siya bilang isang kabalyero. At bilang isang babae, makalipas ang ilang oras, makikita si Eileen na walang malay sa lupa. Kasama si Logan at isang kabalyero na nagtatanong sa kanilang sarili kung hindi na ba kaya ni Eileen. Matapos makita kung ano ang ginagawa ng pagsasanay ng mga kabalyero, sinabi na silang lahat ay mga baliw. Tinanong niya ang kanyang sarili kung lahat ng mga kabalyero ay gumagawa ng ganitong baliw na pagsasanay. Na ang iba ay may mas mahinang force kaysa sa kanya. Halos maiyak siya sa lupa. Sinasabing mahina pa rin siya. At habang kinukuyumos niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay, tinanong siya ni Logan kung nagsisisi siya. Tumangala siya kay Logan, na may walang ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip ni Logan na mayroon silang 2 buwan sa pinakamatagal.
bago nila kailangang tapusin ang mga paghahanda para sa digmaan laban sa Bifrost. Iniisip niya kung paano niya sasanayin si Eileen sa kanila, ngunit hindi niya siya maaaring hintayin sa ganitong bilis. Pagkatapos ay sinabi ni Eileen kay Logan na nagsisisi siya, hindi sa pagsali sa Orden, ngunit nagsisisi siya sa katotohanan na hindi sapat ang kanyang pagsasanay. Ito ang kanyang pinagsisisihan. Nang marinig ito, nawalan ng salita si Logan. At nagpatuloy si Eileen sa pagsasabi na ipinangako ni Logan sa kanya ang isang larangan ng digmaan ng kaluwalhatian. Dahil dito, alam niya ang katotohanan na hindi niya matutupad ang kanyang pangako kung hindi siya magtatrabaho ng mag-isa. Kailangan niyang mapagtanto ang kanyang karangalan bilang isang kabalyero mismo. Nang makita ang kanyang determinasyon, ngumiti si Logan, iniisip na maaaring may pag-asa pa. Hinamplas ni Logan ang isang puno gamit ang kanyang kamao at sinabi na gaya ng kanyang ipinangako, tutuparin din niya ito. Ibibigay niya kay Eileen ang isang laban upang patunayan ang kanyang karangalan. At habang sinasabi niya iyon, ang mansanas sa kanilang uluhan ay nahulog sa mga kamay ni Eileen. Sinabi niya na ang rosas na bakal ay hindi titigil sa isang maliit na mansanas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eileen na kainin ang mansanas at sumabay sa kanya hanggang sa huli, at sumang-ayon si Eileen. Pagkalipas ng isang linggo, ang mga kabalyero ay nagsasagawa ng isang uri ng pagsasanay sa siyensya kung saan kailangan nilang umakyat sa isang bangin at talunin ang isa pang kabalyero sa tuktok ng bangin. Habang sinusubukan ng isang kabalyero na tapusin ang ehersisyo, siya ay tinamaan sa ulo ng isang kahoy na espada at pagkatapos ay marahas na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, siya ay nailigtas ni Patrick, na sumalo sa kanya sa tamang oras. Pagkatapos ay sumigaw siya na si Kyrie, ang kabalyerong nahulog, ay hindi nakasali, at ang lalaking iyon ay mukhang isang maliit na prinsesa sa mga bisig ni Patrick. Ang ilang iba pang mga kabalyero ay nag-uusap tungkol sa sitwasyon, na nagsasabi na kilala sila sa brutal na pagsasanay, ngunit ito ay talagang baliw. Pagkatapos ay nagtanong siya kung sino ang nag-iisip ng ganitong uri ng ehersisyo. At ang isa ay sumagot sa pamamagitan ng rhetorical na pagtatanong kung sino pa. Siyempre, gawa ito ni Logan, na ngayon ay sumisigaw na ang sinumang susunod ay dapat maghanda. Sinabi ni Patrick kay Logan na ito ay magandang pagsasanay sa pagkubkob, at nagsisilbi rin itong magandang pagsasanay sa depensa. Ang tanging disadvantage nito ay medyo mapanganib. Lumilitaw na ang susunod na taong dapat sumubok na tapusin ang ehersisyo ay si Eileen. Habang tinatawag siya ni Logan, sinabi niya sa kanya na magsimula, at naghanda si Eileen na tumungo sa bangin. Sa 2 talon lamang, halos umabot na siya sa dulo ng bangin. Nang makita ito, nagkomento ang isang kabalyero kung gaano siya kabilis. Habang sinabi ng isa pa na kahit sapat ang kanyang bilis, hindi niya ito magagawa. Pagkatapos ay sinabi niya na ang ehersisyo na ito ay labis na pumapabor sa nagtatanggol. Habang naghahanda si Eileen na umatake, sinabi niya na ang umaatake ay kailangang mas malakas, o may higit pa sa ibang bagay. Habang malapit na niyang tapusin ang pangungusap, dinuraan ni Eileen ang nagtatanggol sa mga mata, na binulag siya. Ito ang paraan kung paano siya ligtas na nakarating sa gilid ng bangin. Sa kanyang kahangahangang bilis, nilapitan niya ang kabalyerong nagtatanggol. Sa isang iglap lang, tapos na ang lahat, dahil nasa leeg ng kabalyero ang espada ni Eileen. Nang makita ito, sumigaw si Logan na si Eileen Floyd ay nagtagumpay. At si Patrick ay natigilan sa kanyang nakita, at si Eileen ay nagagalak sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ay tinanong ni Patrick si Logan kung hindi ba sinabi ni Logan na si Eileen ay mula sa marangal na pamilya, at sinabi ni Logan na marahil ay oo, ngunit siya ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ay tinanong ni Logan si Patrick kung kinikilala niya na siya. At sumagot si Patrick kay Logan sa pamamagitan ng pagsasabi na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makasabay sa pagsasanay. At ang kanyang swordmanship ay mahusay. Sa makatuwid, paano niya hindi siya kikilalanin? Gayunpaman, nang makita ang nangyari, nagsimulang sumigaw ang ibang mga kabalyero. Nagtatanong kung paano ito pinahintulutan, at sinasabing pandedaya ito kung gayon. Tinanong ni Logan kung dapat nilang pag-usapan ang dure na iyon sa kanya. Dahil hindi siya magandang halimbawa para sa mga kabalyero, at walang sinabi si Patrick. Tumingin si Logan sa kanyang ama, at sinabi na nasasanay na ang mga kabalyero sa pagsasanay.
At ang kanilang logistic ay pinangangasiwaan ni Philip. Kaya mayroon lang isang bagay na kailangang asikasuhin. Pagkatapos ay naglagay si Logan ng seryosong mukha at sinabi sa kanyang ama na kailangan nilang pag-usapan ang isang bagay. Sa ari-arian ng McLean, pinipigilan ni Philip ang mga tao kaliwat kanan, simula kay Administrator Lugal. Sinabi niya sa kanya na kasisimula lang niyang suriin ang imbakan, at tila maraming nasasayang na espasyo. Sa pamamagitan nito, mababawasan nila ang mga gastos, at mapapataas ang shelf life ng kanilang produksyon. At nang marinig ito, nagpasalamat si Lugal kay Philip. Pagkatapos ay bumaling siya kay Dwayne na sinasabi sa kanya na mayroong isang bagay tungkol sa pagpapanatili ng bayan at ang payroll na gusto niyang pag-usapan. Dahil mayroong isang error doon. Kaya hinimok niya si Dwayne na tingnan ito, at sinabi ni Dwayne na gagawin niya ito. Pagkatapos ay bumaling siya kay Mr. Ferren, at sinabi sa kanya na habang ang mga armas ay nasa napakagandang kondisyon, ang langis na panlinis mula sa kalya ay kalahati lamang ng presyo ng Kales. At sinabi ni Ferren sa kanya na talagang alam ng isang mangangalakal ang mga presyo. Nang makita ang lahat ng nangyayari, tinanong ni Lugal si Dwayne kung hindi ba dumating si Philip sa 5th kahapon lang. At sinabi ni Dwayne sa kanya na alam niyang inutusan ng batang master si Philip na tumulong sa pagpapatakbo ng 5th. Ngunit tiyak na iba ang kanyang trabaho kaysa sa iba. Pagkatapos ay sinabi niya na narinig niya na si Philip din ang nag-procure ng lahat ng mga armas, at ang kahoy na dumarating sa kanilang 5th. At nagtanong si Lugal, ano ang plano ng young master na gawin dito? Nang marinig ito, pinagpawisan si Dwayne, at na kahit anong tingin mo dito, mayroon lang isang makatwirang paliwanag. Balik sa lugar ng pagsasanay, galit na galit si Patrick. Dahil binanggit ni Logan na gusto niyang magsimula ng digmaan. Sinabi ni Patrick kay Logan na hindi siya makapaniwala na ito ang bagay na gustong pag-usapan ni Logan sa kanya ng pribado. Nang makita ang reaksyon ni Patrick, nanahimik si Logan ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagtanong si Patrick kung malapit nang sumalakay ang Bifrost, ngunit sinabi ni Logan na hindi yun iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Patrick na sila ang magsisimula nito. Muling nagalit si Patrick. Hinuyam niya ang kanyang kamao, at sinabi kay Logan na sabihin sa kanya kung ano ang dahilan ng kanyang mga aksyon. Nagsimulang sabihin ni Logan na, gaya ng alam ni Patrick, ang dahilan kung bakit hindi pa sila sinasalakay ng Bifrost ay dahil sa master ni Logan. Pagkatapos ay tinanong niya si Patrick kung gaano katagal sa palagay niya tatagal iyon. Sinabi ni Patrick kay Logan na maaari nilang patuloy na palakihin ang kanilang puwersa hanggang dumating yun. Dahil kulang pa rin sila sa maraming paraan kumpara sa Bifrost. Gayunpaman, sumabat si Logan, at sinabi na kung siya ang nasa lugar ng Bifrost, sisiguraduhin niyang hindi darating ang araw na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Patrick na kailangan itong gawin ngayon. Pagkatapos ay nagtanong pa si Patrick. Tinanong niya si Logan kung may alam siyang hindi niya alam, at kung gayon ay sabihin sa kanya ang totoo. Tumingin si Logan at nag-isip ng ilang segundo. Pagkatapos, tinanong niya si Patrick kung maniniwala ito kung sasabihin niyang alam niya kung kailan mamamatay ang hari, at malapit na ito. Nang marinig ito, hinawakan ni Patrick ang kanyang nakabaluting hita, iniisip na baka gustong gumawa ng pagtataksil si Logan. Sinabi ni Logan sa kanyang ama na hindi ito ganoong bagay, tiniyak na walang pagtataksil. Pagkatapos, hiniling niya kay Patrick na ipagpalagay na totoo ang sinabi niya, at kung ano ang tingin niya sa sitwasyon. Sinabi ni Patrick na magdudulot ito ng mga problema sa labanan para sa paghalili sa trono. Sinabi ni Logan na tama nga ito, at ang labanan sa pagitan ng unang prinsipe at pangalawang prinsipe ay titindi, at ang Bifrost ay isa sa mga pangunahing taga-suporta ng pangalawang prinsipe. Kaya tinanong niya si Patrick kung ano ang mangyayari kung makikipagdigma sila laban dito pagkatapos mangyari iyon. Doon napagtanto ni Patrick na ang kanilang mga espada ay itututok mismo laban sa pangalawang prinsipe. Muling sinabi ni Logan na tama ang pangangatwiran ng kanyang ama, at sinabi na kung gusto nilang labanan ang Bifrost ng walang panlabas na pakikialam. Ngayon ang kanilang pagkakataon bago mamatay ang hari. Nag-isip si Logan na kapag wala na ang Bifrost sa eksena, ang daloy ng labanan ay magsisimulang kumiling sa isang panig. Dito niya ilalagay ang ikatlong prinsipe sa digmaan. Sinabi ni Patrick kay Logan na naiintindihan niya ang kanyang pananaw,
ngunit tinanong niya kung hindi nila maaaring hintayin na may humalili sa korona, dahil sa ganitong paraan maaari silang maghintay hanggang doon. Inisip ni Logan na pagkatapos ng digmaang sibil, agad na sasakupan ng imperyo, ngunit hindi niya maaaring sabihin iyon. Kaya sa halip, sinabi lang niya sa kanyang ama na huli na ang lahat pagdating noon. Ipinaliwanag na kung mananalo ang pangalawang prinsipe, ang Bifrost ay magiging isa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga katulong. Kung mananalo ang unang prinsipe, ang teritoryo na hawak ng Bifrost ay hindi na mapapasa kanila. Ang Bifrost ay magiging isang rehiyon na hindi nila kailanman maaabot, at hindi nila mababawi ang kanilang karapat-dapat na lupain. Sinabi ni Patrick na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Logan, at marami pa siyang tanong, tulad ng kung paano alam ni Logan na malapit nang mamatay ang hari. At nang marinig ito, gustong sabihin ni Logan ang isang bagay upang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit pinutol siya ni Patrick. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na anuman ang mangyari, nagtitiwala siya dito. Ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Logan hanggang ngayon ay mayroon ding maraming kakaibang punto. Tumingin sila sa kastilyo, at sinabi ni Patrick na parang alam ni Logan ang hinaharap. Sinabi ni Patrick na naiintindihan niya ito, na maaaring nasa sitwasyon siya kung saan hindi niya masasabi sa ibang tao ang kanyang alam. Kaya magtatanong lang siya ng isang tanong, at pagkatapos noon ay hindi na siya magtatanong pa. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan sa lahat ng mga bagay na ginawa niya, at lahat ng mga bagay na balak niyang gawin sa hinaharap, para saan niya ginagawa ang lahat. Nag-isip si Logan ng ilang sandali, at pagkatapos ay sumagot sa kanyang ama. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay palaging para umunlad ang kanilang pamilya, at iyon lang. Nang marinig ito, tumingin si Patrick sa baba, at nanatiling tahimik ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na nagtitiwala siya dito, at dapat niyang ipaubaya sa kanya ang pagkumbinsi sa iba. Tinanong ni Logan si Patrick kung sigurado siyang maaayos niya ang gawaing ito ng mag-isa, at tinanong ni Patrick si Logan kung hindi siya nagtitiwala sa kanyang matandang ama. Ngunit sinabi ni Logan na hindi iyon ang punto. Sinabi ni Patrick kay Logan na huwag mag-alala, at ipagkatiwala sa kanya ang gawaing ito. Dahil magagawa niya kahit ito bilang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, tinawag ni Patrick ang mga tao ng pamilya, at sinabi sa kanila na sa araw ng bagong taon, makikipagdigma sila. Nang marinig ito, ang lahat ay nagulat na parang nakuryente, isang natural na reaksyon, dahil ang kanilang lupain ay naging masagana na. Gayunpaman, hindi sumuko si Patrick. Ipinaalala niya sa kanila ang parehong pagkawalan ng kanilang lupain. Ang tangkang pagpatay mula sa Bifrost, at panghuli, ang panganib na hindi maiiwasang darating. Habang patuloy na kumukulo ang kanilang dugo, napagtanto nila ang pangangailangan ng digmaang ito. Iniisip ni Logan na dahil hindi nila maaaring banggitin ang pagkamatay ng kabalyero, nagpasya siyang gumamit ng emosyonal na pamamaraan. Kailangan nilang sumulong, kahit ano paman. 2 linggo ang lumipas, 3 araw bago matapos ang taon, umalis sila para sa digmaan. Naroon ang 152 kabalyero, 1,000 kawal na may crossbow, kasama ang mga trainee, at 1,532 infantry. Sumigaw si Patrick sa lahat na sumulong, at ginawa nila ito. Habang patungo sa kanilang destinasyon, tinanong ni Patrick si Logan kung mayroon siyang tiyak na plano. Lumitaw ang isang pag-uusap mula sa nakaraan, at sinabi ni Patrick na dapat ay nag-isip si Logan ng ilang pangunahing estratehiya bago magmungkahi ng digmaan. At sinabi ni Logan na mayroon nga siya. Sa ngayon, wala silang pagkakataon para sa isang buong harapang pag-atake laban sa Bifrost, kaya sa halip ay hindi nila idedeklara ang digmaan laban sa kanila. Nang marinig ito, nalito si Patrick, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Logan. Itinaas ni Logan ang kanyang daliri, nagmumungkahi na mayroon siyang isang napakatalinong ideya. Sa ibang lugar, isang alipin, takot na takot, ang nagpunta upang ipaalam sa kanyang Panginoon ang isang bagay. Sinabi niya sa kanyang Panginoon na ang McLean ay nagdeklara ng digmaan, dahil nais nilang maghayganti para sa kahihiyan ng 6 na buwan na nakalipas. Ang Panginoong ito ay walang iba kundi si Max Pereda. At nang marinig ang pinakabagong balita, ang kanyang mukha ay naging parang multo.